Sa isang malayong lupain, isang matandang babae ang may 3 anak na babae. Ang panganay ay may 1 mata, ang gitna ay may 3 mata, at ang bunso ay may 2 mata. Mas minahal ng kanilang ina ang panganay at gitnang anak. Ginagawa niya ang anumang gustuhin nila. Salamat po, Nanay! Ang bunsong anak ang palaging binibigyan ng gawaing bahay, kahit na nasasabihan na wala siyang silbi at walang kakayahan. At hindi man lang siya sinasabay sa hapagkainan. Nay, si Two Eyes ay hindi dapat sumalo sa atin. Dahil wala siyang nagagawang tama. Pero ate, kaya hindi pinayagan ng ina ang anak na may 2 mata na kumain kasama nila. Binibigay lang sa kanya ang tira-tira matapos nilang kumain. Gayunpaman, nanatili siyang mabait at matulungin. Isang araw, lumapit kay Two Eyes sina One Eye at Three Eyes. Ininsulto siya ng mga ito at ibinato sa kanya ang kanilang mga damit. Hindi mo nalabhan ito ng mabuti. Labhan mo ulit. Umalis ng bahay si Two Eyes na umiiyak. Pumunta siya sa ilog para maglaba ulit. Bakit ganito ang pakitungo nila sa akin? Ano bang ginawa ko sa kanila? Habang umiiyak si Two Eyes, isang diwata ang nagpakita sa kanya. Sinilaw ng diwata ang dalaga sa kanyang nagniningning na damit. Ngunit kinukubli ang mukha sa kanya. Bakit ka umiiyak? Magandang dilag na may 2 mata? Dahil sinasabi po ng aking ina at mga kapatid na wala akong silbi, napupot sila sa akin at pinagtirahang pagkain lang ang iniiwan nila sa akin. Huwag ka nang malungkot, iha. Eto may regalo ako sa iyong mahiwagang patpat. Humiling ka, tapos ikumpas mo ito ng 3 beses at magkakatotoo ang hiniling mo. Humiling si Two Eyes. At may lumitaw na hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain. Ang daming pagkain! Lahat ay mainit at sariwa. Ilang araw ng gutom si Two Eyes, kaya magana niyang inubos ang pagkain sa mesa. Kapag tapos ka na, ikumpas mo ang patpat ng 2 beses magandang dilag. Tandaan, 2 beses lang. Naglaho ang diwata nang hindi ipinakita ang kanyang mukha. Matapos kumain ng masarap, kinumpas ni Two Eyes ang patpat ng 2 beses. At naglaho ang mesa. Ay, nabusog rin sa wakas. Ang saya ko. Pero, kailangan kong ilihim itong patpat mula kay nanay at kina ate. Baka sirain nila eh. Umuwi si Two Eyes na gamit ang patpat bilang tungkod. Napansin niya ang tirang pagkain sa mesa, ngunit hindi niya ito kinain dahil busog na siya. Araw-araw sa kanyang paglabas ng bahay, bitbit ni Two Eyes ang tungkod. Pumupunta siya sa tabing ilog, ikukumpas ang patpat, at kakain hanggat gusto niya. Ngunit isang araw sa pag-uwi niya, napansin ni na One Eye at Three Eyes ang pagbabago sa kanilang bunsong kapatid na si Two Eyes. Bakit ngumingiti si Two Eyes sa tuwing lalabas at bumabalik siya? At hindi niya kinakain ang mga tinitira natin. Kinabukasan paglabas ni Two Eyes, sinundan siya ng nagsususpetsyang mga kapatid. Ilang sandali pa, narating ni Two Eyes ang tabing ilog. Humiling siya at kinumpas ang patpat ng 3 beses.
lumitaw ang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Labis na namangha ang mga ate niya. Oh, nagpapakabusog pala siya sa masasarap na pagkain araw-araw. At hindi siya namimigay. Tumakbo pa uwi sina One Eye at Three Eyes at nagsumbong sa kanilang ina. Hindi makapaniwala ang ina sa narinig, kaya galit na galit siya. Nagtago sila bago umuwi si Two Eyes. Pagpasok ng dalaga sa bahay, lumapit sa kanya ang ina. Kinuha ang patpat sa kanyang kamay at binali ito sa gitna. Naku! Bakit mo po ginawa yun? Nagpapakasasa ka sa masasarap na pagkain habang kami ay nagugutom dito? Di ka na pakakainin sa bahay na to. Masama ang loob na lumabas si Two Eyes. Bit-bit ang nabaling patpat. Sa sandaling iyon, muling nagpakita ang misteryosong butihing diwata. Huwag kang umiyak, magandang dilag. Kunin mo ang nasirang patpat at ibaon mo sa liwanag ng buwan at mapapangiti kang muli. Naglaho ang misteryosong diwata bago pa makita ni Two Eyes ang kanyang mukha. Agad na ginawa ni Two Eyes ang sinabi ng diwata. Kinabukasan, tumubo sa pinagbaunan ng patpat ang isang puno na may mga dahong pilak at gintong prutas. Nagliliwanag ang puno na makikita ito ng lahat. Nais ng ina at mga kapatid ni Two Eyes na makapitas ng ilang prutas mula sa magandang puno. Ngunit sa tuwing inaabot nila ang bunga, umiiwas ang sanga ng puno. Nang makita ito, agad na lumapit sa kanila si Two Eyes. Susubukan kong mamitas sa magandang punong ito. Kami nga hindi makakuha. Ikaw pa kaya? Inunat ni Two Eyes ang kanyang mga braso sa puno. Pahingi po ako ng prutas at kagalakan, punong makinang. Matapos ang magiliw na pananalita, binaba ng puno ang mga sanga nito kay Two Eyes upang madali siyang makakuha ng bunga. Gusto sanang ibigay ni Two Eyes ang mga prutas sa kanyang ina at mga kapatid. Ngunit naiinis sila sa selos. Kala mo kaya ko rin yan. Manood ka, pahingi ako ng prutas at kagalakan, punong makinang. Pahingi ako ng prutas at kagalakan, punong makinang. Ngunit hindi tumugon ng puno sa sinabi ni na One Eye at Three Eyes. Paano ang punong ito ay sumusunod lang sa utos ni Two Eyes? Sa sandaling iyon, isang gwapong kabalyero ang dumating, sakay ng kabayo. Umalis ka dito, Two Eyes. Magtago ka doon sa likod ng palumpong. Huwag mo kaming ipahiya sa kadamutan mo. Sumunod ang kawawang si Two Eyes. Dala ang mga prutas, nagtago siya. Nang lapitan ng kabalyero ang punong may dahon na pilak at gintong bunga, manghang-mangha siya. Wow! Kung bibigyan ako ng may-ari ng magandang punong ito ng isang sanga ng pilak, gagawin ko siyang pinakamasayang tao sa mundo. Kami ang may-ari ng punong ito. Mabibigyan kita ng pilak na sanga. Tumalon-talon sina One Eye at Three Eyes upang pumutol ng sanga sa puno. Ngunit wala, ni hindi nila mahawakan kahit isang dahon. Kala ko ba sa inyo ang punong ito? Kung gayon, bakit hindi kayo makapitas ng kahit isang prutas? Gustong lumabas ni Two Eyes at ibahagi ang kanyang mga prutas sa kabalyero. Ngunit natatakot siya sa kanyang ina at mga kapatid. Kaya napaiyak na lang siya. At lumitaw muli ang misteryosong diwata. Magandang dilag na may dalawang mata. Kunin mo ang dahon at ilagay sa iyong puso. Mahaharap mo ang kabalyero nang walang anumang takot. Ginawa ni Two Eyes ang sinabi ng diwata at ang kanyang lumang damit ay naging makislap na damit. Agad siyang lumabas sa palumpong na pinagtataguan niya at hinarap ang kabalyero na hawak pa rin ang mga prutas. Nabighani ang kabalyero sa kagandahan ni Two Eyes.
at hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Mabibigyan kita ng sangang pilak na may gintong prutas. Gusto kitang gawing pinakamasayang tao sa mundo, magandang binibini. Payag ka bang magpakasal sa akin? Tinanggap ni Two Eyes ang alok na kasal ng kabalyero at niyakap nila ang isa't isa. Nang makita ito, humingi ng tawad kay Two Eyes ang ina at magkapatid na naiinggit. Akala namin wala kang silbi at naging masama ang pakikitungo namin sa'yo. Pero naging dalisay at mabait ka pa rin sa amin. Pasensya ka na ha. Pinatawad ni Two Eyes ang kanyang mga ate at nanay. Ang pilak na puno ay sa inyo na. Makakapitas na kayo ng maraming prutas hanggat gusto nyo. Pagkasabi ni Two Eyes ng magagandang salita, lumitaw ang misteryosong diwata sa tuktok ng puno at ipinakita ang kanyang mukha sa unang pagkakataon. Nagulat si Two Eyes nang makitang may 3 mata ang diwata. Napagtanto niya na kahit sino ay makakagawa ng mabuti sa kapwa, gaano man kakaiba ang panglabas na hitsura. Sumakay na sa kabayo ang kabalyero at si Two Eyes at tumungo na sila sa walang hanggang kaligayahan. Noong unang panahon, may isang tamad na babae na nakatira sa isang maliit na bayan. Ang dalagang ito ay hindi kailanman nagtrabaho. Sa halip ay paupo-upo lang siya buong araw sa harap ng salamin at nangangarap ng gising. Palagi niyang nirereklamo ang kanyang mga lumang damit, ngunit wala siyang pambili ng bago. Isang araw, naglakad-lakad siya sa bayan at habang nagtitingin siya sa mga tindahan, nabangga niya ang dalaga na nagngangalang Karen. Ay! Natumba silang dalawa ng sabay. Ang kumikinang na pulang sapatos ni Karen ang nakapukaw sa mga mata ng tamad na dalaga. Ito ang sapatos na pinapangarap niya. Wah! Gusto ko ng ganyang sapatos! Oh, talaga ba? Salamat. Oo, sa tingin ko ay maganda nga. Maaari mo bang sabihin kung saan mo nabili ang sapatos mo? Ipinaliwanag ni Karen na bukod tangi ang sapatos na iyon dahil sadyang ginawa ito para sa kanya. Nalungkot ang tamad na dalaga nang marinig ito. Pero kung bibigyan mo ako ng 3 supot ng ginto, may bibigay ko ito sa'yo. Pumayag ang tamad na dalaga at sinabi pa na siya ay mayaman kahit na wala naman talaga siyang ginto. Gayunpaman, ang babaeng ito na kailanman ay hindi nakapagtrabaho, kinabukasan ay nakakuha ng trabaho sa isang panaderya. Inutos sa kanya ng panadero na gumawa ng 10 tinapay at ilagay ang mga ito sa basket. Nagsimulang magmasa ang dalaga kahit na nahihirapan. Napagod na siya agad sa pagmamasa sa pangalawang tinapay pa lang. Hindi para sa akin ang trabahong ito. Nadudumihan ako. Habang hindi nakatingin ang panadero, nilukot niya ang mga papel na supot sa gilid at nilagay sa basket. Tapos ay pinatong niya sa ibabaw ang 3 tinapay na nagawa niya. Sa gayon ay lumitaw na marami pang tinapay sa ilalim. Wow! Natapos mo agad? Ang bilis mo ah! Magaling! Ito ang bayad kong ginto para sa'yo. Pagkakuha ng ginto ay tumakbo pa uwi ang tamad na dalaga. Hindi na siya bumalik sa panaderyang iyon. 2 bag ng ginto na lang? Kapag kinita ko na sila, magiging akin ang sapatos. Kinabukasan, nakakuha naman siya ng trabaho sa isang tindahan. Inutos ng may-ari ng tindahan na tanggalin ang mga bulok na prutas. Pero ayaw niyang hawakan ng mga bulok na prutas. Ew! Masisira ng mga kadiring ito ang aking mga kuko. Nang pumasok ang tindero sa loob, inayos niya ang mga sariwang prutas sa ibabaw at nanatili sa ilalim ang mga bulok na prutas dahil iniiwasan niyang hawakan ng mga ito. Paano mo naayos agad ng napakaganda? Mahusay! Ito ang bayad ko sa iyong ginto. Kinuha niya ang kinita at tumakbo pa uwi. Hindi na siya babalik sa tindahang iyon. Hay!
Isang bag na lang ang kailangan ko. Pagod na pagod ang tamad na dalaga sa inakala niyang trabaho at nakatulog siya sa tabi ng bintana. Napapaginipan niyang sumasayaw siya sa isang bulwagan. Lahat ng tao ay humahanga sa kanyang pagsasayaw, suot ang bagong damit at sapatos. Oh, kay ganda niyang sumayaw. Tignan mo yung suot niyang pulang sapatos. Ang ganda, bagay sa kanya. Biglang nagising ang tamad na dalaga. Kailangan ko ng isa pang mauutakan para sa pinakahuling bag ng ginto. Kaya pumunta na siya ulit sa bayan at nakakuha naman siya ng trabaho sa isang sastre. Nautusan siyang patsihan ng mga palda ng tela sa parehong kulay. Ngunit pumili siya ng hindi tamang kulay na pangtagpi at hindi rin nagawang tahiin ito ng maayos. Aw! Ang sakit naman matusok sa karayom. Ayoko na ngang ituloy ito. Inipon niya ang mga palda at itinagos sa isang tabi. Nang dumating ang sastre at nagtanong, sinabi niya na dumating ang may-ari ng mga palda. Nagustuhan nila ang mga patse, kaya kinuha na nila. Oh, mabuti naman! Magaling! O eto, dahil maaasahan ka, para sa'yo itong ginto. Agad na kinuha ng tamad na dalaga ang ginto at tumakbo pa uwi. Wala na siyang balak bumalik pa sa sastre. Agad niyang tinipon ang nakatagong mga ginto para ibigay kay Karen. Karen! Eto na! 3 bag ng ginto! Kinita ko yan sa sarili kong pagsisikap. Hayan! Akin na ang sapatos! Tinanggap ni Karen ang ginto at inabot ang kahon ng sapatos sa tamad na dalaga. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Yan ay mahiwagang sapatos. Hindi niya sasaktan ng mga tapat at masisipag na tao. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Karen. Agad niyang sinuot ang mga sapatos. Napakasaya niya na naglakad siya sa bayan na sumasayaw. May nakita siyang magandang damit sa bintana. Gusto niyang huminto upang tingnan ito, ngunit hindi umaayon ang sapatos. Hoy! Anong nangyayari? Hindi ko mapigilan. Ano ba to? Tulong! Lahat ng tao sa bayan ay namamangha habang pinapanood siyang nagsasayaw. Tignan nyo, di ba yun yung babaeng yan loko sa atin? Oh, oo, siya nga yan. Nalinlang din ako ng babaeng yan. Ilang oras na pinasayaw ng sapatos ang tamad na dalaga sa pamilihan. Namamagana ang mga paa niya at umiiyak na siya sa sakit. Tulungan niyo ko. Ang sakit na ng mga paa ko. Nangangako ako na magiging tapat at masipag na tao mula ngayon. Ang panadero, ang tindero at ang sastre, lahat sila ay naawa sa babaeng tamad. Kaya tinulungan na nila siya. Hinawakan nila siya kahit nahihirapan at tinanggal ang sapatos sa mga paa niya. At patuloy na sumayaw mag-isa ang mahiwagang pulang sapatos. Salamat po sa tulong niyo. Kahit na nagsinungaling ako sa inyo at walang nagawang tama, tinulungan niyo pa rin ako. Pagkatapos ng araw na iyon, wala nang tumawag sa kanya na tamad na babae dahil sumusweldo siya ng ginto sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng tapat at hindi na siya tinatamad sa bawat trabahong makuha niya. Nakabili rin siya ng bagong damit at sapatos na gusto niya. Ngunit ang tanging hiwaga ng sapatos na ito ay walang iba kundi ang kagalakan ng magtrabaho ng tapat.